Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Iba yung pagkakilala kay Jesus. Iba yung pagsunod kay Jesus. Yung hamon na yun ang sumunod kay Jesus. Hindi lamang yung makilala siya. Kinakailangan na yun tumatapos, sabi nga ng mga matatanda, sa mundo yung pagkilala kay Jesus. Sapagkat kahit na ulit sa Ebanghelyo, kahit na yung mga nagpadaya sa demonyo, yung mga nangaral tungkol kay Jesus, sa pangalan niya, gumawa ng mga milagro sa pangalan niya, ay anong sabi ni Jesus? Lumayo kayo sa akin, mga mapagawa ng masama. So, ibig sabihin, yung kapangyarihan ay bahagi ng biyaya na ipinagkaloob ng Diyos. Sumusunod ka man o hindi. So, skills. Ang gusto na Jesus niya rin, character. Yun yung pinahalagahan. Anong klase ng character? Yung sumusunod sa Kanya. Kasi kahit na may mga taong gumagawa ng mabuti, nagpapahayag tungkol kay Jesus, mga gumagawa ng milagro, nagpapadaya sa demonyo, pero kung walang pagsunod, hindi makapapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya nga, bahagi ng pagkilos na ito na inalintulad ni Jesus sa amin sa isang nagtayo ng bahay sa bato na anumang bagyo, anumang mga pagsubok, anumang hamon, anumang problema, pag ito man ay tungkol sa trabaho, sa paghahanap buhay, karamdaman, o maging sa kamatayan, ay hindi matitinag. Well, pagdarana ang malakas na hangin, pero mananatiling nakatayo. Bakit? Ang pundasyon ay walang iba kundi sino? Si Jesus. Yung ating pananampalataya, hindi kayamanan, hindi karangyaan, hindi ang sarili, kundi kaya ay ibang tao, kundi ang ating Panginoong Yesu Cristo. Kaya nga, yung paanyaya na ipinahayag kay Jesus ay isang paanyaya na kinakailangan natin na maging matibay sa ating pananampalataya. At maaaring ang mga nabanggit ng mga pagsubok ay patuloy na magpatatag sa amin.
Kasi sabi nga natin, kapag lumalim na yung bagyo ng buhay natin, ay doon talaga natin masusubukan. Kasi kapag wala yung mga bagyo na ito, hindi natin masasabi na talagang matatag ang ating pagkilos sa daigdig na ito. Kasi wala tayong maranasan. Kaya yung paanyaya rin ni Jesus, yung mga sumusunod sa Kanya ay kinakailangan pagtibayin ang sarili. Pagtibayin yung pananalig sa Diyos. Pagtibayin yung kalooban, yung resolution na manatiling tapat sa ating Panginoong Jesucristo na harapin ang mga hamon ng daigdig na ito. Kaya nga yun ang ating panalangin. Naway tayo ay magkaroon ng katatagan ng kalooban na sa pagsunod natin kay Jesus, yung pagsunod kay Jesus ay hindi madali. Bahagi yun at susubukin tayo ng panahon. At itulog natin, palagi tayong humingi ng tulong at gabay kay Jesus na tayo ay samahan sa paglalakbay na ito.